para po sa pagbasa ng makapangyarihang salita ng Panginoon. In Luke chapter 17, 15 to 18.
Sabi pong ganun, one of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus shouting, "Praise God!" He fell to the ground of Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was a Samaritan, and Jesus asked, "Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner?" Manalangin po tayo. Salamat po, dakila po naming Diyos. Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ama, sa tanging pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus sa iyong makapangyarihang banal na Espiritu, lubos po kaming nagpapasalamat sa umagang ito. Thank you, Lord, for this wonderful opportunity that you've given unto us, Lord God, to worship you, to glorify you in this place, oh God. Salamat po, Panginoon. At ayaw mo pong patuloy mo po kaming bigyan ng teachable heart para po sa mga salita na aming pong pagbubulay-bulayan. Lord, patuloy niyo po kaming turuan. At ayaw mong patuloy na ikaw lamang ang maghari sa bawat puso, sa bawat buhay na naririto. Tulungan mo po kami, Panginoon. Ikaw nawa ang patuloy naming maparangalan at madakila sa lugar pong ito. Salamat po, Panginoon. Once again, receive the praise, the glory, and all the thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Tayo pong lahat ay makakaupo na sa napakayamang presensya po ng ating Panginoon. Praise God. Blessed good morning po sa bawat isa and advance Merry Christmas po. Ayan, maaga ang ating Pasko. At sa ngalan po ng ating pong Bishop Brother Eddie, our spiritual director, and of course, our NCLOP director, our Reverend Pastor Alex Garcia, together with Madam Lilian. Isang pinagpalang umaga po sa lahat, maging sa mga nasa live stream po ngayon, yung mga nasa overflow po natin, isang pinagpalang umaga po. Tunay nga po napakalaking pribilehiyong nasa inyo pong harapan ngayon para ipangaral ang makapangyarihang salita po ng ating Panginoon. So yung aking pong topic sa umaga po ito, Revival of Thanksgiving. So nasa season pa rin po tayo ng revival. Alam po natin ang revival ay nilagay ng Diyos sa puso po ng ating Bishop Brother Eddie. Kaya naipanganak po yung prayer revival, faith revival, love revival, no? At yung ating naging anniversary, yung revival in our generation. Sabihin nga po natin, revival in our generation. Ibig sabihin, kasama po tayo in our. Kasama po tayo dun sa revival. Kaya sa umaga po ito, revival of Thanksgiving. Kailangan revive po ang bawat isa sa pagpapasalamat, no, sa pagdakila sa ating pong Panginoon. So, the central idea po ng aking pong ituturo sa umagang ito, Thanksgiving should be the constant response of the believer towards God's love, goodness, mercy, and grace. So, ang pasasalamat ay dapat maging permanenteng tugon ng bawat mananampalataya sa pagmamahal, kabutihan, awa at biyaya po ng Diyos. Kaya unahan ko na po kayo para i-celebrate yung kabutihan po ng katapatan po ng Diyos. Personally, sa pamilya ko po at maging sa kung saan niya ako dinala sa JIL Porac, short testimony po kung papaanong ako mismo po, kami po mismong mag-asawa, pamilya po namin, ay namangha at patuloy na namamangha sa ginagawa po ng Panginoon doon po sa JIL Porac. Dahil nung kami po ay pumunta doon, year 2016, June 12, Independence Day, ay doon ko po, kung paanong ikaw ay pumasok doon sa church na nirerentahan, yun lang, doon ka lang lalabas dahil isang pintuan lang, wala po siyang bintana. But praise God, dahil lang ginawa lamang po namin ay naniwala, nagtiwala sa ating pong Panginoon. And during the pandemic pa po'y nakakalungkot dahil kami po'y pinalayas doon sa malit na inupahan po natin. Pero ang Diyos hindi pwedeng magkamali eh. Bakit niya pinahintulot po yun eh? And praise God po, hindi tayo gumibap, lumabas po tayo. At yung mga gawain po natin sa mga parang Arroyo time, yung unang panahon, lumabas po kami for almost 2 years. Walang simbahan po tayo sa JIL Porac.
pero nagpapatuloy po ang kanyang gawain for the glory of God. I pray nandyan po yung mga pictures po. At salamat po sa Panginoon na dating walang sariling lupa, walang dating sariling building. Ngayon po, eto na po ang ating church. Ayan na po siya. Ayan. Nakakisami na. At isa po si Madam Lilia sa ginamit ng Panginoon. Nung siya'y mapunta po doon, tamang-tamang ginagawa. Sobrang nakaka-amaze. During pandemic po, na kami pinaalis, walang bubungan, walang masisilungan. Pero never na nagkulang ang presensya po ng Diyos. Sapagkat kapag present po ang presensya ng Diyos, sapat po para magpatuloy tayo. Amen po ba? Yung maliit na bilang po na sumasamba doon sa nirerentahan, ang gusto pala ng Panginoon, lumawak ang kanyang gawain. And for the glory of God po, meron po tayong, yung last month, napakita po ba yung last month? Yung ating month-long celebration, na ginawa po natin ay puro mga, tawag dito, krusada po. Mga malalaking krusada po sa mga covered court po. Ayan. Yan po yung ating mga ginawang krusada, yung sa mga barabarangay po, ay pray maipakita. Pero, sabi ko nga sa tuwing mahirap sinasabi ng aking isipan, sarili kong kakayahan, mahirap. Pero, hindi pa ba sabat yung nangyayari sa Porac? Pag binabalik ako ng Lord sa, oo nga, Lord, wala akong dahilan para sumuko. Wala akong dahilan para hindi magpasalamat. Amen po ba? Kaya sabi ko, madalas sinasabi na blessing daw kami, ganun. No. Ang JIL Porac Ministry, mismong ang JIL Porac na pinanganak sa puso ng Panginoon, which is our JIL Church worldwide po, na pag-aari po ng Diyos. Ito po ang tunay na pagpapala sa atin. Bakit po? Dito ako nakakita ng nakamangamangang bagay. Dito ko po naranasan yung napakadakilang bagay na kaya sabi ko, ang ministeryo po ng Diyos ay tunay na pagpapala po sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, walang dahilan para po sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya, na siya po ay hindi magpasalamat. No? Bagamat maraming mga pagsubok ang nararanasan po natin, nawa po'y huwag maging dahilan para hindi po natin maibigay yung pinakamainam na pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dahil ang tunay na revive ay marunong magpasalamat po sa Diyos. Amen po ba? So, doon sa ating pong mga binasang talata, Jesus performs a miracle to 10 lepers who asked for healing from Him. Then Jesus, with no hesitation, told them to show themselves to the priest. And that is to confirm their healing even though during that time, they are not yet healed, no? Ang sabi pong ganon, habang dun po sa mga unang talata, kung babasahin po natin sa paglalakbay po, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, ay nagdaan po doon yung 10 ketongin. Doon sa Samaria, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. At tumigil ang mga ito sa mga may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. At pagkakita sa kanila, sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. So, ito pong kwentong ito ay nire-remind po tayo ng Lord kung paano dapat nagpapasalamat. There are 3 important aspects of these passages po. 1, what the Lord has done for them. Ano nga ba ang ginawa ng Panginoon dun sa 10 ketongin na pinagaling po niya, no? Yung kinukwento ko po kanina na punong-puno ng habag, the Lord being compassionate showed His power to them and relieved them from both physical infirmities and societal distress. Because society during that time exclude the lepers. Alam naman po natin na kapag may ketong nung unang panahon na hindi ka lang tinatakwil ng pamilya mo, but even the society, no, yung mga taong nakapalibot sa iyo, sabi ko, ang sakit na ng nararamdaman. May ketong ka na, nasasaktan na yung physical mong
katawan, tapos i-reject ka pa, mas masakit po yun. I-reject ka ng pamilya mo, i-reject ka ng mga tao, mas masakit po yun. So, subalit ang ating Panginoong Hesus, napuspos po ng awa, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa kanila at inalis ang kanilang physical na sakit at mga suliranin sa lipunan dahil sa panahon yon ay itinataboy sila sa lipunan at ikinakahiya po. Kaya nga po, ito pong ketong na sakit, dahil ang ketong ay agad na nakikita, at nilulusaw o kinakain nito ang katawan. Yun po yung pag may sakit kang ketong. Ito ay sumisimbolo sa kasalanan. Ang kasalanan ay sumisira sa espiritual na kalagayan ng isang tao kung paanong sumisira ang ketong sa isang physical na katawan po. Salamat po sa pag-ibig, habag at biyaya po ng ating Panginoong Hesus, bagamat ang kasalanan ay sumisira at pumapatay sa spiritual na kalagayan po ng tao, kaya po niyang i-revive, kaya po niyang pagalingin, kaya niyang i-restore, no? Kaya po niyang buhayin ang mga spiritual po nating namamatay. At sa mga, especially po yung mga nanonood po ngayon, kung tayo man po'y nawawalan na ng pag-asa, walang direksyon ng buhay po natin. Katulad po ng 10 ketongin, ang ginawa po kasi nila ay lumapit sinalubong. May effort na ginawa po, no? Sinalubong po nila ang Panginoong Hesus at humihingi ng habag. At ang ating Panginoong Hesus na punong-puno po ng habag, wala siyang pinapahiya sa lahat po ng lumalapit po sa Kanya. Ganyan po kadakila ang pag-ibig po ng ating Panginoon. Praise God po. So, ang sabi dun sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 5 po, sabing ganon, sa wikang Tagalog, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandang loob. Naligtas daw po tayo hindi dahil sa magaling ka o mabait po tayo. Ito'y dahil sa kagandang loob po ng Diyos. Kaya tayo pong nakakaranas ng parang hirap na hirap po tayo, parang nahihirapan tayo sa buhay. Lumapit po tayo kay Jesus, punong-puno po ng habag, biyaya at pag-ibig po sa tao. Amen po ba? So, yung pangalawa po, what the lepers' responses are. Out of the 10 lepers who received their healing, only one, a Samaritan, went back to Jesus, threw himself at Jesus' feet and thanked Him. Sa 10 pinagaling po ng ating Panginoong Hesus, sa 10 nakaranas ng himala at kagalingan po, no? Ng habag, biyaya at pag-ibig ng Diyos, kakalungkot po, isa lang ang bumalik para magpasalamat sa ating Panginoon. Nakakalungkot po dahil yung 9 ay hindi po nagbalik. Sabi pong ganon, yung pagkakaligtas po sa atin ng ating Panginoon, papaano natin siya binabalik-balikan at papaano natin pinasasalamatan ng Diyos. Yan. At alam ko pong tayong lahat ay laging excited para pasalamatan at sambahin ng Diyos. Amen po ba? In Colossians chapter 1, verse 12 to 14, ito yung napakagandang mga talata na po pwede po nating balik-balikan at ma-remind po tayo para hindi na-highlight yung mga pagsubok, mga problema, kundi ang na-highlight po yung kabutihan, katapatan po ng Panginoon. Ang sabi po dun sa Colossians chapter 1, verse 12, lagi kayong magpasalamat sa Ama. Ano na po? Lagi. Pagsabi nga po natin, lagi. So, lagi kayong magpasalamat. Kanino? Kanino po? Sa Ama. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa karya ng kanyang minamahal na anak. Verse 14, at sa pamamagitan niya napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo.
Ang sarap lamang po na tayo nire-remind sa umaga pong ito ng salita ng Diyos na lagi tayong magpasalamat sa Ama. Hindi weather. Sabihin po natin sa ating hindi weather. Dapat lagi-lagi daw po tayong magpasalamat sa Ama. Always giving joyful thanks to the Father for He qualified us. No? He qualified us. He rescued us. He transferred us. He redeemed us and forgave us. 5 bagay na sobrang, wow. Ito yung dapat everyday, hindi na, Lord, salamat. Salamat, ibinilang mo ko. Sino ako para ibilang mo, i-qualify mo, minarapat mo, Lord. Salamat sa iyong hapag. He rescued us. Niligtas niya po tayo. He transferred us from darkness to light. Kaya nagsishine tayo, nagliliwanag po tayo. Amen po ba? And then, sabi po ganun, He redeemed us and forgave us. Yung tinubos po tayo ng ating Panginoon na dapat sana, kung hindi natin tinanggap ang Panginoong Jesucristo, yung ginawa niya, hindi natin pinanampalatayanan doon sa krus ng Kalbaryo, ang buhay po natin ay patapon. Kung mawala tayo ng buhay sa mundong ito, diretso sa impyerno ang ating pong buhay. Pero salamat sa dakilang pag-ibig po ng Diyos Ama. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak ang ating Panginoong Jesucristo upang ang sino mang manalig, maniwala at manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Sino po itong nakaranas na tinubos po ng Diyos? Nang buhay po natin ngayon ay meron ng direksyon, meron ng purpose, meron ng layunin, meron ng halaga. Ganyan po kabuti ang ating pong Panginoon. Amen po ba? And then, pangatlo, the Lord Jesus sought for the rest of them who were healed. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, verse 17. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Naghahanap po pala ang Diyos ng merong babalik sa Kanya yung mga taong ginawan po niya. Bakit isa lang ang nagbalik? Asan yung siyam? Sister Cora, asan yung siyam? Hinahanap ni Jesus. Hello? So, God is good dahil tayo pong naririto, hindi tayo nakakalimot para sa pasalamatan ng Diyos sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Hello? At kitang-kita ko po sa bawat mukha po ninyo, galak na galak ang puso kahit may problema, kayang magtaas ng kamay, kayang magpuri sa Panginoon, kayang maglingkod pa rin po sa Panginoon. Amen po ba? Praise God! So, hindi lamang po talagang, hindi lang naghahanap ang Diyos ng mga, yung pagpapasalamat, no? Kundi, markado rin po pala ng Diyos yung hindi marunong magpasalamat. Asan yung siyam? Markado rin po pala. And salamat po sa bawat reminder din po ng ating Pastor Alex. Lagi ko pong naririnig sa kanya. Okay lang yung mag-swimming, mamasyal ng araw ng yung ibang araw. Pero wag naman yung araw ng linggo. Kasi yung araw ng linggo ay sagrado ito para sa Diyos. Kaya tayong merong nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon, tayong nakaranas po ng kabutihan, katapatan po ng Diyos, huwag naman po natin pagpapalit yung para sa Diyos. Huwag natin gayahin yung siyam na wawala pag-araw ng linggo. Hello? Praise the Lord. Nandyan po tayo, nandito po tayo ngayon. Dahil alam po natin kung anong meron tayo ito dahil sa Diyos. At dapat lamang po siyang pasalamatan at balikan ng papurit pasasalamat. Amen po ba? So ang partikular na talatang ito'y nagpapakita kung gaano kahalaga ang pasasalamat sa Diyos. Sa lahat ng kanyang ginawa, ang pinakamaliit na bagay na magagawa po natin, kahit wala kang kakayahan o na matumbasan yung kanyang ginawa po sa atin, yung mabigyan lamang po natin ng papurit, pasasalamat po ang Diyos, alam kong napapangiti po natin ang kanyang puso. Amen po ba? Amen po ba? Kaya thanksgiving is our way of telling God that His power truly impacted our lives. Ang pasasalamat po ay paraan natin ng pagpapahayag sa Diyos na tunay na malaki ang impact ng kanyang kapangyarihan sa ating pong buhay. Amen po ba?
Forgetfulness is our way of telling God that we're only after His hand, but not His heart. Ang pagkalimot ay paraan natin ang pagsasabi sa Diyos na tanging sa Kanyang pagpapala lang tayo interesado, ngunit hindi sa Kanyang puso. Kanina, nabanggit ko po na tuwang-tuwa po ako dun sa kantang, oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. Hindi po ako singer, pero everyday gustong-gusto kong kinakanta, Lord, I want to know you more. Parang tinuruan po tayo ng Lord na maging mas interesado po sa Kanya. Mas lalo pong lumalim po sa Kanya. Alam niyo yun, during the pandemic, ang daming nagpapakamatay, ang daming nawawala ng pag-asa. Pero dahil kilala mo ang Diyos at alam mo may gagawin ang Diyos sa buhay mo, gusto mo na lang gawin, Lord, gusto pa kitang makilala, gusto pa kitang maranasan. Amen po ba? Kaya, wag nawa po tayong makalimot. We can never have true celebration of God's goodness if there is no real revival in our heart and spirit. Totoo naman po eh. Kapag walang revival, how can we celebrate the goodness of God? Ang taong punong-puno ng buhay, kayang magpuri sa Diyos kahit may problema yan. No? Kahit marami siyang pinagdadaanan dahil revive na revive ang kanyang puso, revive na revive ang kanyang spirito, kaya niyang magpasalamat sa Panginoon. Kung walang nag-aalab at naguumapoy na pusong nagpapasalamat, sumasambat, naglilingkod sa Kanya, even the midst of your struggle, weakness, trials, and pain, do you think joy will still be there and you can still celebrate His goodness? Kaya wala tayong nararamdaman pong galak kapag walang tunay na pasasalamat po sa ating mga puso. Amen po ba? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Revive na revive. Amen? Revive na revive po yan. Kaya hindi, alam ko pong ang araw na ito inilaan niya para po sa ating Panginoon. Ang revive na Christian, the world needs to see that we can still have a great time and celebration with joy and thanksgiving. Kaya, tatlong rason why God wants us to celebrate. Bakit gustong-gusto ng Panginoon na tayo po'y nagsiselebrate ng kanyang kabutihan at katapatan? Number one, celebration reminds us of what God has done. Ang pagdiriwang ay nagpapaalala sa atin ng ginawa ng Diyos. Kung alam po natin ang lalim ng pagkakaunawa po natin sa ating kaligtasan, which is the greatest miracle, sabi ko nga kaninang umaga, walang dahilan para hindi tayo magpasalamat sa Diyos araw-araw. Naturuan po tayo ng salita ng Panginoon, of course, sa mga spiritual leaders po natin. And yung time na ako po'y nasa Bunlo, sa 101 Bunlo, Bukawi, Bulacan, pag naghahatid na po ako ng report kay Kuya Ed, sa ating pong Bishop Brother Eddie, pag hindi ko po nahihatid dito ng gabi, pupunta ako ng madaling araw sa bahay, dadan lang naman ako doon sa kusina. Lalagay ko lang po doon sa table yung mga report ko. Na makikita ko ang ating Bishop Brother Eddie, nakataas ang kamay sa sala, nag-worship po sa Panginoon. Sabi ko, ganito pala ang ginagawa ng aking pastor. Kaya po, yung umaga, natutunan ko po, ang galing naman Lord ng buhay, ang galing naman mo Lord sa buhay ng aming pastor. Ganun pala siya sumamba. Talagang sila lang ng dalawa ng Lord sa sala habang nag-worship po sa Panginoon. And isa rin pong bagay na natutunan ko rin po sa ating Pastor Alex, yung may mga panahon na hindi naman sa lahat ng panahon malakas ka. Di ba may mga panahon na parang tinatamad ka, may mga panahon na parang ayaw mong mag-pray, pero nung naituro po niya ito, hindi ko na kinalimutan. Kaya nga, everyday, paggising ko po sa umaga, good morning, Holy Spirit. Lord, this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Thank you, Lord God. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Every day, sinasalita ko po ito para inuutusan ko ang aking kaluluwa. Purihin mo ang Diyos. Sambahin mo ang Panginoon. At lagi kong sinasambit, Lord, thank you for your covenant of love. Salamat sa tipan ng pag-ibig mo sa akin. Ang pag-ibig mong hindi nagmamaliw, ito ay laging sariwa sa bawat umaga.
every day, kapag ito po yung nauna mong sinalita, yung parang, Lord, salamat kasi ikaw pa rin ang gumagawa ng paraan para pasalamatan kita. At nakikita ko na lang, Lord, salamat, buhay po ako ngayon. Could you imagine, unang mga tatanggap sa umaga, paggising pa lang, pagbulat pa lang ng mga mata mo, meron ng himala ng buhay. Sinong pwedeng magbigay ng buhay sa'yo? Sinong pwedeng magdagdag ng 5 minutes sa buhay mo, kundi ang Diyos lang? He is the way, the truth, and the life. Siya po yung source ng buhay po natin. Kaya nga po, napakahalaga na araw-araw po ay napapasalamatan po natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Ang sabing ganon? Sa Psalm 105 verse 1 to 5, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag mong kakalimutan, huwag kang makakalimot. Sabi ganun sa wikang Tagalog po, purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh papurihan o aking kaluluwa. At huwag mong kaliligtaan. Huwag mong kaliligtaan. Minsan, nire-remind ko sarili ko, Maylin, huwag kang makakalimot. Huwag kang makakalimot. Sabi po niya ganon, huwag mong kakaligtaan yung mga ginawa ng Panginoon sa'yo. Mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako'y nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Pinagpapala daw po tayo ng Diyos dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang pag-ibig. Hallelujah! And then sabi pong gayong, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila taglay kong kalakasan. Sino nga po ba tayo nung wala pa po tayo sa ating Panginoon? Ang buhay natin ay patapon. Sabi madalas ng ating Bishop Brother Eddie, basura ang lahat ng tagumpay mo sa mundo kung kinalimutan mo ang Diyos sa buhay mo. Totoo naman po walang kwentang buhay po natin kahit na nagtapos ka, marami kang degree natapos, marami kang mapera ka. Kung wala ang Diyos, walang kwentang buhay po natin Amen po ba? Kaya hindi ko masisi ang ating Bishop Brother Eddie kapag sinasabi niyang, Lord, kulang ang buhay ko. Kulang ang buhay ko para hindi ko man matapatan yung ginawa mo sa akin, Lord. Mapaglingkuran man lang po kita. Yung alam niyo po ba yung tumatanaw ng utang na loob? Kaya yung mga pasasalamat natin, pagpupuri po natin sa Panginoon, napakalaga po pala sa Kanya yan. Hello? Kaya yung araw po ng linggo na nagkakatipon po tayo, alam niyo yung nagkakatipon po tayo dito, isa o dalawa, nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay naroroon. Sa ating pong kalagitnaan, sino ang nandirito? Hindi presidente, hindi kung sino man, kundi ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, ang ating Panginoong Yesus. Kaya po, iwasan po natin kapag sumasamba po tayo, yung nakasimangot, nalulungkot. Part of our celebration, alam kong tama yung umiiyak ka sa Panginoon, marami kang problema, dinadaing. Pero alam yung pag nasa harapan ka ng Diyos, Lord, you are worthy to be praised. You are worthy to be exalted. Parangalan po natin ang Panginoon. Yung turo po sa atin ng ating mga pastor, ng ating Bishop Brother Eddie, nila Pastor Alex, huwag tipirin ang Diyos. Para sa Kanya yung pagpupuri, para sa Kanya yung pasasalamat. Amen po ba? Kaya kung kinakailangan po natin taas ng mataas ang ating mga kamay, baka pag hindi natin tinasyan, bato ang utusan ng Panginoon para magpuri sa Kanya. Tayo man po'y tumanaw ng utang na loob. Hindi natin kayang pantayan ang ginawa ng Panginoong Yesus, pero yung magpasalamat ka, Lord. Ipadama mo sa Panginoon, Lord, salamat, kinabagan mong buhay ko. Salamat, ang sabi dun sa Romans 5:8, but God demonstrated His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Ang Panginoong Yesus ay namatay para sa akin. Tinubos ang aking buhay na dapat sana'y diretso sa impyerno.
Kaya kapag malalim po ang unawa po natin sa ating kaligtasan, kapag malalim po ang unawa po ng ating salvation, hindi natin titipirin ng pasasalamat ang Diyos sa buhay po natin. Hindi natin kakalimutan, kahit yung maging araw po ng linggo, na kwento ko po kanina sa bahay po namin, nung makakilala po kaming lahat, kapag may dumarating pong, alimbawa, yung pamilya ng aking magulang na babae, buong pamilya darating bibisita, kung ayaw nyo sumama, iwan muna namin kayo kasi sasamba kami. Naging ugali na po namin sa pamilya po namin na sinasabi na ang araw ng linggo'y para sa Diyos. I pray sa umaga pong ito, wag nating payagan na agawin yung para sa Diyos. Amen po ba? Pasalamatan po natin ng Panginoon sa ating pong mga palakpak. If we do not celebrate what God did for us, we are not truly revived. This revival is direct response to gratitude for what God has done through Jesus. Kung hindi natin ipagdiriwang ang mga ginawa ng Diyos para sa atin, hindi tayo tunay na revive. Ang pagpapasalamat na ito ay direktang tugon sa mga nagawa po ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So, ang pagdiriwang ay nagiging isang makapangyarihang pahayag ng pasasalamat para sa kaligtasan na ating natanggap, sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa di karapat-dapat na biyaya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sa ating pong tayong mga mananampalataya, dapat alam po natin ito. Pangalawa, celebration reminds us to witness to the unbelievers. Ang pagdiriwang ay nagpapaalala sa atin na sumaksi o magpatotoo sa mga hindi pamananampalataya. Yung ating pong month-long anniversary celebration, kaabang-abang po ito sa atin dapat, excited. Kasi ito yung mga panahon na nag-google po tayo ng maraming oras para makapagbahagi ng salita po ng Diyos. Pero dapat parte na ng buhay po natin yung sinishare natin ang gospel sa bawat pagkakataon po. Pero ito pong month-long, kakaiba po ito Yung pinapahayag mo ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-asa po ng Panginoon, ipinapatuto mo bilang ikaw na tinanggap mo siya kung anong naranasan po natin. So, naniniwala po ako sa mga bawat nakibahagi po sa ating month-long celebration. Mapaalay pa sa salamat yan, sumama tayo sa mga krusada, nagkaroon tayo ng Bless a Family, School Evangelism. So, lahat po yan, alam kong nagawa lamang po natin yan dahil na-revive po tayo. Revive ang ating pong mga puso. Amen po ba? Hindi hindi tayo nagrereklamo sa mga ginagawa natin kahit galing ka sa trabaho mo ang saya-saya mo pa rin para magkrusada. Nagiging patotoo ang buhay mo. At kanina na-share ko nga po kay yung asawa ko, kanina si Brother Julius, nung time po na wala pa po siya sa Panginoon, nung hindi pa po niya nakikilala ang Panginoon, ay ang buhay po niya, sabi ko, Han, nung wala ka pala sa Lord, ganyan pala ang buhay mo. Sabi ko, oo nga, sabi niya, salamat na lang sa habag at biyaya ng Panginoon. Bakit po kanyo? Biro niyo po kung di po siya na born again. Dahil sundalo po, active pa po siya nun. Babaero, sugarol, lasenggo, nag-drugs pa yan. Kaya lang tama dyan doon sa drugs, tawa ng tawa, hanggang madaling araw, tawa ng tawa. Nagre-rebelde sa magulang. Na-involve pa sa premarital sex. Biro nyo po, sabay-sabay ang girlfriend. Salamat po sa Panginoon na born again po. Kung di na born, laki ng problema ko. Yun po yung kaya nga po nagbibigay po ng ang tawag dito, nagiging patotoo ang buhay mo kapag humahayo ka. Yung pala yung dahilan, may misyon. Amen po ba? Kaya sabi ko, salamat. Kaya siya nagpapasalamat sa Lord, salamat, kinahabagan mo ako. At meron siyang patotoo na
hindi niya makakalimutan. Kaya everyday prayer po niya, Lord, wag mo ngayang mawala yung takot sa akin. One time na-destino po sa Palawan. Parang tuwang-tuwa po kayo sa kwento ni Brother Julius, no? One time napunta po ng Palawan, na-destino po ng Palawan. Tapos biglang tumawag ng gabi, Han, pag-pray mo ko. Bakit? May aswang? Sabi niya gano'n. Ano? Sabi ko. Dahil pala, ang daming mga, dahil sa barracks po, sarili po niya yung kwarto, dahil nagdadala ng babae. Totoo pala yun, sabi ko, dinadala siya ng babae. Kaya kakatok na lang eh. Sabi ko, wag mong bubuksan ang pintuan, honey. Kakagatin ka ng aswang. God is good. Sa mga panahon na napakalayo po namin, ang Diyos ang naging, ang kanlungan niya, ang Diyos ang naging gabay niya. Opo, ang hirap ng malayo, pero kapag nasa Diyos ka, wala pong mahirap sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya yung pong mga nawawalan ng pag-asa sa mga asawa, naku po, sabi ko nga, kung kilala nyo ang aking asawa before, talagang salamat na lang na born again siya. Salamat na lang natagpuan niya ang Panginoon. Naranasan niya ang pag-ibig, habag at biyaya po ng Panginoon. Kaya, praise the Lord. Bago kami kinasal, talagang ako lang naging babae po niya. Ako na lang ang naging babae po niya. Praise God. At yun po ay dahil sa habag at biyaya ng Panginoon. At doon po sa awit 105 verse 3, tayo'y magalak, yamang lahat tayo tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Dapat na magsaya. Lahat ng nais maglingkod sa Diyos, dapat na magsaya. Kaya nga sabi ko, bawal na kasi mangot, bawal nagre-reklamo. One time, nag-meeting po kami sa virtual ng lahat ng mga gatekeepers. Saan po yung mga gatekeepers po natin? Naka-attend po kayo yung Sister Janet. Pati yung mga head po natin sa mga every town, ang municipality po natin. Sabi ko, yung ating pong pagiging gatekeeper, ang bawal na bawal po dyan, nakasimangot. Kasi, pagpasok pa lang ng tao, kayong bubungad. Dapat nakangiti kayo. Tignan nyo rin po ang isang church na walang gatekeeper. Naku, ang gulo po siguro ng church na yan. Huwag nyo lang basta-bastahin ng gatekeeper. Mahalaga sa harapan po ng Diyos yan. Amen po ba? Kaya po, ito pong ating binagong buhay, huwag po nating kakalimutan kung saan po tayo nanggaling. Amen po ba? Kaya ipagamit po natin sa ating pong Panginoon. Yung na-experience po natin sa ating month-long celebration, no? At alam po natin dahil revive ka, kaya mong mangaral ng salita po ng Diyos. And revival is a manifestation of gratitude for the transformative power of God's grace. This transformation is viewed as a reason to be thankful and to seek a continual deepening of one's relationship with God. Ang revival ay nagpapakita ng pasasalamat para sa nakakapagpabagong kapangyarihan at biyaya po ng Diyos. Ang pagbabagong ito ay tinuturing na isang dahilan upang maging mapagpasalamat at tuluyang paglalalim ng ugnayan ng isang tao sa Diyos. Kaya, ano nga ba yung mga rason natin? The only reason why other cannot celebrate God's goodness daily, ano nga bang pwedeng maging dahilan? Bakit hindi tayo nakakapagpasalamat daily sa Diyos? Number one is sin. Kasalanan po. Di ba kapag merong natatagong kasalanan sa puso po natin, isa sa mga yung hadlang para hindi ka parang hindi mo kayang magpuri sa Diyos kasi meron kang nakatagong kasalanan. Ano pa? Unsurrendered life. Meron kang hindi sukong buhay o buhay mo sa Panginoon, hindi pa totally surrendered sa Panginoon. Iyon yung minsan nagiging hadlang para hindi mo maibigay yung pinakamainam mong pagpupasalamat sa Panginoon. Ano pa po? Taking lightly the salvation they received from Jesus. Masyadong light yung pagtanggap po nila ng kanilang kaligtasan. Kaya kanina paulit-ulit ko, kung alam mo ang lalim ng ginawa ng ating Panginoong Yesus sa iyong kaligtasan, sa buhay na walang hanggan na meron ka ngayon, Lord,
Sabi ko nga, Lord, pag nakikita ko yung napakaraming hamon po sa ministry, sa pamilya, pero gusto kong mas na-highlight yung kabutihan ng Panginoon. Kasi bakit po? Pag tinapat po yung mga gandang bagay na ginawa ng Panginoon dito sa mga problema, mas marami ang ginawang mabuting bagay ang Diyos. Higit na mas marami. Yun lamang pong magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sapat na po yun. Bonus na lang na ikaw ay sapat na po yung, bonus na po yung merong kang, doktor ka ngayon, kung ano ang title mo ngayon, bonus na lang po yan. Kung milyonaryo ka ngayon, bonus po yan. Salamat sa Panginoon dahil taga-deliver ka ng pagpapala ng Diyos. Hello? Yun lamang magkaroon ka. Kaya sabi ko, huwag niyo akong sisihin kapag nagpapasalamat sa Panginoon, halos lumuhod ako kasi ganito ako, kilala ko sarili ko Makwento ko lamang po, yung buhay ko, tinakasan ko rin po kasi dahil lumaki po kami sa bukid. Walang panganay na lalaki. Panganay po namin si Ate Len, nagka-polio. Hindi mautusan sa bukid. Kaya ang tatang ko akong ginawang parang lalaki sa bukid. Minsan nga po sabi ko sa pagbibiro ko, ang ganda-ganda ko, bakit nasa bukid ako? Joke lang po yun. Makita ko po, sabi ko one time, parang nakakapagod na yung trabaho sa bukid. Gigising ka ng madaling araw. Pipitas ka ng mga gulay. Papasok ka, pagkatapos mo pang pumasok, lahat ng pinitas mo, ilalako mo sa baryo. Hindi ko alam paano sa Tagalog, pero sabi nga, sali na kayong balasenas, kamatis, ampong bagok. Ganun ako. Bumili kayo ng sitaw, lahat ng pinitas, ilalako mo, titinda mo sa baryo. Hanggang sa dumating sa puntong parang napagod ako. At meron isang kaibigan, tara, mag-exam ka sa FEU. Ako pa naman, hindi naman ako matalinong tao, pero dahil gusto kong tumakas, punta ako ng FEU, hindi alam ng mga magulang ko. Salamat, ang galing ng Lord. Pumasa naman ako, hindi ako matalino. At nung nasa FEU na po ako, doon ako naka-attend ng Bible study na tinatawag pang ESCOM, School Outreach Ministry po. And yun yung nag-start na. Doon na po nag-start. Sabi ko, ang galing mo, Lord. Para akong na-in-love na gusto ko laging nasa school kasi may Bible study. Merong word of God. Na-in-love ako sa salita ng Panginoon. At doon ko nakita, ang galing mo sa buhay ko, Lord. Ang purpose ko sa pagkakatakas ko sa bahay namin, yung para iwanan yung trabaho sa bukid. Biro mong na high school ako, yung malaking galon ng ng diesel. Di ba madumi ang diesel? Dalhin mo muna yan, punta ka ng palengke, bumili ka ng diesel. Sabi ng tatang ko, ang dumi-dumi nun, naka-uniform ako. Tapos aakyat ako sa jeep, naku, nandun yung crush ko, may gusto kong bitawan yung galon. Yung mga ganong karanasan. Pero alam niyo po ba, that's all the training lahat noon ng Panginoon. Kasi sa amin po, bawal ang tamad. Si tatang ko, ang mga magulang ko masipag po. Sabi nila, pag hindi ka masipag, di ka kakain. Yun yung kanila pong thinking. Kaya bawal lang tamad po sa amin. And then, until such time na umalis ako. Punta nga po, nakapasa naman, Sister Cora, sa habag at biyaya ng Panginoon. Yung pala ang plano ng Diyos. Ang plano ko'y tumakas lang. Pero ang plano ng Diyos, ang sabi niya, nung mabasa ko ang Jeremiah 29, kinlaim ko na to. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sabi ko, Lord, hindi sino man ang nagdeklara nito. Ikaw ang nagdeklara nito sa akin. Inangkin ko po yung pangako ng Panginoon. At salamat sa Panginoon. Kahit hindi po pala matalinong tao, kapag meron kang Diyos, kaya mong magtapos ng pag-aaral. Salamat sa habag at biyaya ng Panginoon. Nakatapos po ng pag-aaral. Nakapagtrabaho din po sa Makati. At kahit may trabaho na po ako, sabi ko, Lord, ayokong maging hadlang po ang trabaho. Ayokong mag-absent sa gawain mo sa Aurolio, Lord. Ayokong mag-absent. Kaya pag pang-umaga po ako, diretso ko sa pagka-uwi ko, diretso ako sa youth center. At pag pang-gabi naman po ako, umaga pa lang po, nasa youth center na po ako. Yung parang takot na takot akong lumayo na sa Diyos kasi eto
Dumating pa sa puntong kahit pinipersecute ako ng buong pamilya, pinalayas pa nga ako dahil nga hindi nila matanggap Pero hindi ko po sinukuhan. Sabi ko, Lord, I love my family, I love my parents, pero mahal na mahal kita, Lord. Sa'yo ko naramdaman yung ganitong klaseng galak. Sabi ko, Lord, nung mga panahon wala ako sa Panginoon, biro niyo po, napunta ako sa grocery ng ninang namin, sabing gano'n, kahit lang siguro mag-cashier ako, pwede akong mabuhay. Ganon yung, hindi ko naman po minamalit yung pero siguro kaya ko naman magtrabaho. Pero hindi po pala ganon ang plano ng Diyos. Merong pang mas higit, mas mataas ang plano ng Panginoon. Amen po ba? Kaya paano ako aalis? Paano ko iiwan? Sabi ko, Lord, kilala ko sarili ko. Ako yung taong takot na takot. Hindi ako matalinong tao, pero posible po pala. Kahit na hindi ka matalino, kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo. Kayang-kayang gamitin ng Diyos ang isang pusong gusto lang sambahin siya, gustong maglingkod lang sa Kanya. Amen po ba? Kaya po, yung plano ko, mas mataas ang plano ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Nakatulong sa mga kapatid, and then nakita yung testimony, life testimony. Hindi mo na nag-boyfriend habang nag-aaral. At ganun din po ang ginawa ng mga kapatid ko hanggang nakapagtapos lahat kami. Farmer po yung tatay, nagtitinda si nanay, pero lahat kami nakapagtapos ng pag-aaral for the glory of God. Kaya minsan hindi po dahilan yung kahirapan as long na meron po tayong Jesus. Meron po tayong Diyos sa buhay po natin. Magtiwala ka sa bawat pangako ng Diyos, mangyayari at mangyayari ito. Praise the Lord. So a revived and thankful heart leads to a sense of mission. Those who have experienced revival feels compelled to share their gratitude by actively participating in spreading the message of love, hope, and salvation embodied in the teachings of Jesus. So ang isang revived at nagpapasalamat na puso ay nagbubunga ito ng misyon. Ang mga taong naranasan ng pagbabalik loob ay nakakaramdam ng pangailangan ng pamahagi ang kanilang pasasalamat sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mensahe ng pag-ibig, pag-asa at kaligtasan na galing sa mga aral ni Jesus. No? So, sabi ko nga po, dati ang mga Kristiyanong dati, ang hinihimas-himas po nila pagising sa umaga, mga manok. But praise God, dahil na-revive, naranasan ng pag-ibig, biyaya ng Panginoon, yung inihimas nilang mga manok, ngayon ay chokstogo na at kasama ang buong pamilya, ini-enjoy ang chokstogo. Amen po ba? Hello? Na dati ay makikita po natin ang mga buhay ay maghapon sa lamesa, hindi mo alam kung kailan ka babalasan ng baraha, no? Pero dahil na-revive ka, ang hawak mo na ngayon ay Bible at tinihintay mo ang life group leader mo para mag-life group kayo. Amen po ba? Kaya reminder din po sa lahat ng mga life group leaders, walang absent kasi may naghihintay po sa inyo. Amen? So, ganito po, nakikita yung kapag ang taong inaalala yung kabutihan at katapatan po ng Diyos, yung patutumo, may mission, may purpose, sense of mission. Amen po ba? Hindi mo alam, kahit na dati hindi ka naman matapang. Ako sabi ko nga, ang Vice Mayor Mike Galang may patuto, dati laging nagtago sa ilalim ng kama yan, o kaya upuan bakit ngayon Vice Mayor? Kasi meron siyang Diyos. Meron isang Diyos na binago ang kanyang buhay. Amen po ba? Dati hindi ka naman marunong magbahagi, hindi ka naman marunong mag-share. Hindi ka halos makapunta sa harapan ng mga tao. Pero salamat sa Panginoon, posible pala. Nothing is impossible to those who believe in the Lord. Nothing is too hard for Him. Walang bagay na mahirap po sa Panginoon as long we trust Him, as long we trust the Word of God. Amen po ba? At pangatlo na po tayo, celebration is a delight in our joy when it is focused on Him. Ang pagdiriwang ay isang kasiyahan sa ating kagalakan kapag ito'y nakatuon lamang po sa ating Panginoon, sa Kanya.
Dapat si Jesus na ang bida sa atin. Dapat si Jesus ang lagi nating binibida. Dapat si Jesus ang lagi nating, tawag dito, kapag nagkukwentuhan, dapat laging ipinapasok. Kasi si Jesus, ganito ang ginawa niya sa akin. At yun ang nagbibigay ng tunay na galak sa atin po. Amen po ba? In Psalm 37 verse 4, take delight in the Lord, and He will give you your heart's desire. No? Continue to delight yourself unto the Lord, and He will give the desire of your heart. Meron akong naging panalangin, Lord, gusto ko po talaga lagi sa inyo. Dumating sa punto ng buhay ko po na sobrang na-in-love po ako, kahit hanggang madaling araw po, binabasa yung Bible. And then sabi ko, Lord, ang sarap ng nasa presensya mo, ang sarap ng nasa iyo. Kaya parang takot na takot po akong mawala sa Panginoon. Kasi alam ko po kapag nasa Panginoon ka, secured ang buhay po natin. Amen po ba? Secured ang buhay po natin. Kaya nga, I have a prayer, Lord, turuan mo po akong laging ikaw ang parangalan ko sa buhay. Nawa po sa umagang ito, laging maging sentro, maging focus ng buhay po natin ay si Jesus. Sa bawat selebrasyon na ginagawa po natin, si Jesus ang bida. Na sa bawat pagtitipong ganito, ang ating pong Panginoong Jesus ang pinaparangalan po natin at dinarakila. Amen po ba? We need to bring back all the glory to God. Kung tayo man po'y ginagamit na instrumento ng Diyos sa Jesus is Lord Church worldwide. Not to us, O Lord, not to us, but to you, but to your name goes all the glory for your unfailing love and faithfulness. Kaya yung ministry, hindi po siya ministry. Ministry, not me, ministry. Yung me, si ako. Hayaan natin ang Panginoong Yesus ang maging sentro ng bawat selebrasyon, ng bawat ginagawa po natin. Kaya nga napakasarap na kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, napapangiti po natin ang puso ng Panginoon. Kapag nagagawa mo yung kalooban ng Diyos, nasusunod mo ang kanyang mga salita, kanyang mga instruction, ang kanyang salita. Kapag alam po natin, nasusunod po natin ito, tiyak na napapangiti po natin ang puso ng Panginoon. Celebration, when centered on Jesus, becomes a profound expression of joy that goes beyond mere external circumstances. It is a joy rooted in the relationship with God, acknowledging the source of true and lasting joy. Kaya dapat sa ating pong mga Kristiyano, hindi lang tuwing kapanganakan po ng ating Lord Jesus every December o anumang araw po yon, bilang nakakilala po sa Panginoon at bilang merong Kristo sa puso po natin, dahil nasa sa atin po ang ating Panginoon, dapat nakikita po siya sa atin, nagbibigay ng galak sa atin, yun ang nakikita po ng mga tao. Amen po ba? Dapat nagiging sentro. Everyday dapat Pasko sa atin, para lagi tayong masaya, para laging naipapahayag sa mga tao ang kagalakang inilalagay ng Diyos sa ating pong mga puso. Sa mga, alam ko po may mga nanonood ngayon, I know you're not an accident. God has a plan and God has a purpose in your life. Why don't you try Jesus? Alam ko pong sa umagang ito, ang salita ng Panginoon, kung meron kang ganitong plano, mas higit ang plano ng Diyos sa buhay mo. Mas higit ang plano po ng Diyos sa buhay po natin. So do you want to continually be revived and even experience uncommon favors and divine overflow? Yung higit na at sapat pa? Sabi ko, yung magkaroon ka lang ng buhay na walang hanggan. Maligtas lang po tayo sa kapahamakan ng impyerno at tayo po ay matransfer from darkness to light. Walang takot sa puso natin, mawalan man tayo ng buhay o dumating man ang rapture, walang takot because secure tayo, meron tayong buhay na walang hanggan sa ating pong Panginoong Jesus. Na nagsasabing, siya lang. And Jesus emphatically said that I am the way, the truth, and the life. In John chapter 14 verse 6, amen po ba? Kaya po sa umaga pong ito, I pray, mas lalo po nating ideklara, utusan ng ating mga puso na lagi pong i-celebrate yung kabutihan po ng Panginoon. Come to Him with a humble heart every day. Come and be restored. Come and be refreshed in His presence daily. Pasalamatan mo siya sa kanyang katapatan sa iyong buhay
araw-araw. Huwag po nating tularan yung Siyam na nakaranas ng himala, ng habag, awa po ng Panginoon, na hindi na bumalik. Samantalang ang isang Samaritano foreigner ay bumalik at nagpasalamat sa Panginoon. At hindi lang natapos sa pagpapasalamat, sinamba niya ang Panginoon. I believe, pinaglingkuran po niya ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya may isang awit po na sobrang very striking ang awit na ito. Isa sa mga pastors congress na inateran ko po, naging panalangin ko po ang awit na ito. Pwedeng paki-flash lang po yung nais kong mamasdan, yung hindi nalalayo ang pamagat nito eh. Sabi ko, Lord, wag mong hayaang malayo ako. Sabi ng awit, nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sambahin ka ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo ang pangako ko. Then sabi doon sa chorus niya, sa piling mo'y napapawi ang pangamba. Di po ba lahat ng tao punong-puno ng pangamba? Di mo alam kung matatapos sa pag-aaral ang mga anak mo. Di mo alam kung ano nang mangyayari sa bukas mo. Ang daming alalahanin, ang daming pangamba. Pero sabi ng awit na ito, sa piling mo'y napapawi lahat ng pangamba. Sa piling mo'y lubos ang pag-asa. Kaya pag pala lumalayo tayo, nawawala yung pag-asa eh. Lumalayo tayo sa nagbibigay ng pag-asa ang ating Panginoong Jesus. Lumapit ka kay Jesus, punong-puno ng pag-asa ang taong lumalapit kay Jesus. Sa piling mo'y galak ay umaapaw. Bakit nararanasan natin ang galak? Bakit kaya palang umapaw ang galak? Sa kabila ng, hindi madali. Kanina nag-usap kami nila Brother Tim. Hindi po madali ang ginagalawan po nating mundo ngayon. Sabi ng mister ko, mahal na pala ng bangus. Isang bangus lang, mabot ng almost 200. Paminsan-minsan, Daddy, dapat pala ikaw ang mamalengke. Ang mahal ng mga bilihin ngayon. Pero ang daming, sabi ko kahit nagtataasan yung mga bilihin po ngayon, yung hindi pwedeng agawin ni Satan yung galak. Kasi alam mo, meron kang Lord Jesus sa ating mga puso. Itong bumalik na ito, naniniwala ko, Lord, hindi lang kagalingan ang kailangan ko. Kapag ako'y nanatili sa inyo, mas mararanasan pa kita. Bakit nakakaranas tayo ng mga kamangha-mangang bagay kahit matagal na po tayong Kristiyano? Kasi gusto mo pang maranasan ng Diyos, kaya nananatili ka kahit anong hirap ng buhay. Amen po ba? Sa umaga pong ito, I pray maging panalangin ng puso po natin. Huwag mong hayaang ako'y lumayo sa iyo, Panginoon. Hayaan mong lagi akong mapuspos ng pasasalamat every day sa mga dakilang bagay na ginawa mo sa buhay ko. At sa mga nanonood po sa umagang ito, maging mga nasa overflow, di ko alam ang kalagayan ng puso po natin. Pero isang bagay lamang po ang gusto kong ipatotoo. Sa maraming pagsubok na dinanas ko rin po, akala nyo wala kaming problema. Mga pastor, mas malaki pang problema. Marami rin po kaming mga problema, pero ano po yung aming tinatayuan? Salita po ng Diyos. Dahil siya lang naman po ang nangako sa atin, I will never leave you nor forsake you. Siya lang ang nangako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, anak. Ano po ang dapat natin gawin? Huwag tayong lumayo. Manatili po tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Pwede ba nating awitin ang awit na ito? Can we sing this song habang tayo po nakaupo lang sa presensya ng Panginoon? Hallelujah. Ang iyong kagandahan, nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka, ang siyang nais ko. Ang sambahin ka, ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo.
kong manang sa piling mo kailanman. Gawin po nating panalangin ang awit na ito. Ang siyang nais ko, ang sambahin ka, ang siyang hindi ko. Hindi nalalay. Sa lahat po ang nagnanais na ayaw lumayo sa presensya ng Panginoon, tumayo po tayong lahat. At abitin po natin, sa piling mo, napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, balak kayong mapa. Sa piling mo, napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, galak ay umahaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. We give you the praise, Lord. Palakpakan po natin at pasalamatan ng Panginoon. Is that our best clap of praise to Jesus? Come on, church! Praise God, praise God, praise God. Sabi ni Sister Lilian kanina, si Pastora Mylene pala ang junior ko. Pareho pala kaming galing sa bukid. Alam po ninyo, the message is part of the series for this month, emphasizing revival, celebration of God's goodness, pagdiriwang sa kabutihan po ng ating Panginoon. Dahil ang December, filled with celebration yan eh. Pero yung iba, kahit panahon ng pagdiriwang, punong-puno pa rin ang kalungkutan sa kanilang puso. Akala nila, sila lang ang may problema. Yung ibang mga tao, may sasakyan kasi yan, walang problema. Huwag kayong maniwala doon. Hanggang ang tao ay tao, kanya-kanya tayong mga kinakaharap sa buhay. So, never deprive yourself of the joys of life that God promised. Hindi kalooban ng Diyos na gugulin natin ang buhay natin sa puro kalungkutan. In fact, kapag binasa ninyo, may mga sitas sa Biblia, example, yung Book of Proverbs, ang taong malungkutin, madaling mamatay. May nangyayari pati sa hormone na pati sa chemistry ng katawan mo eh. So, yung pagsasabi ng Biblia, especially paki-flash nga natin 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 to 18. For instance, look at this passage. Ang tawag dito ng ibang mga theologians ay Paul's Trilogy. Paul's Trilogy. Pagka sinabing trilogy, pag nanonood ka ng isang pelikula, 3 yun. Hindi kumpleto yung isa kapag hindi mo pinanood lahat. Pag naman musical drama, trilogy, 3 din yun. 3. Ito ang Paul's Trilogy na wala kang pwedeng alising kahit isa. 1 Thessalonians 5:17 to 18. Read with me please. Never stop praying. Hindi pa sumpong-sumpong. But it's a decision. It's a volitional will. Never stop praying. Kahit wala kang gana, itulak mo ang sarili mo. Kailangan kong lumapit sa Diyos. Kailangan kong manalangin. Hindi mo pwedeng gawing dominant ang katamaran. You really have to cross that kind of struggle. Next verse. Everybody read with me. Be thankful in how many circumstances? All. Happy circumstance? Yes. How about lonely circumstance? Kasama yun sa circumstance. Madaling salita, it's a very spiritual, powerful attitude and spiritual weapon para labanan mo ang depression, para labanan mo ang kalungkutan. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you
who belong to Christ Jesus. Okay? Kalooban daw ng Diyos ang laging mapagpasalamat. Yung bang verse, can we go back to verse 16 please? Verse 16. Yun. Always be joyful. So tatlo ang always dito. Always be joyful. Paano kung ano ko nalulungkot ako? Tama, na minsan umano ka, pero you can activate your faith. Kaya yung sinabi ng Bible, rejoice in the Lord always. Kasi lalo kong manghihina kapag ikay nagpadala sa yung nagpadaus-dos at nagpakalunod sa kalungkutan. Alright? Always be joyful. And then yung verse 17, always be prayerful or never stop praying. These are the trilogy of Paul. And then, the next is joyful, prayerful, and thankful. Wala tayong tatanggalin sa tatlong ito. Kapag nagmumuni-muni na tayo, yung last Sunday na naituro ko, 95% of what you say to yourself is affecting your emotion. Your emotion is affected by 95% of what you say to yourself. So, yung nagpe-pray, nakikiugnayan ka sa Diyos, pinupuspos ng Panginoon ang iyong puso, ng kanyang presensya, para mo nararamdaman, niyayakap ka niya. Na tama anak, tumatangis ka ngayon, pero tandaan mo, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. And while you are in that mode, unti-unti lumalakas ka. So, ang Thanksgiving, hindi mo i-apply yan kapag maganda lang yung nangyari. Hindi pa magandang nangyayari, magpasalamat ka na sa Panginoon because that is an act of faith. Kasi kapag nagpasalamat ka lang sa Diyos, kapag may nangyaring maganda, parang yung driven by circumstance ka. Hindi ka driven by faith. So Thanksgiving is actually a very, very powerful declaration of your active faith in God. Why? Kung may problema ka, don't worry. God remains God. He remains sovereign. Tutulungan ka niya sa problema na yung kinakaharap. So, ang pagtatawid ng mensaheng ito in our daily living is really very important, especially that we're emphasizing this month as a month of celebration. Be reminded that one of the sins, 5 deadly sins, na dahilan bakit hindi nakapasok sa promised land ang maraming Israelita is the sin of murmuring. Nature natin yun bilang tao, yung madali tayong magreklamo. Yung iba nagre-reklamo kasi walang pagkain. Yung iba may pagkain, nagre-reklamo pa rin. Kulang daw ng alat. Ang tao pag hindi niya binantayan, maganda din nangyayari, nagre-reklamo pa rin. So, do not allow yourself na pinagnanakawan ka ni Satanas, ninanakaw niya ang iyong thankful heart. Kaya ang ganda ng mensahe, revival of thanksgiving. I-revive mo sa puso mo ang pusong mapagpasalamat sa Diyos na buhay. Hallelujah! Always find something to thank God for. Dalawang maliit na example na gamit ko na before. May isang tao, awang-awa sa sarili, lalo na mag-okasyon, Christmas, New Year. Tagal na rin niyang hindi nakakabili ng sapatos until one day he saw a man na walang paa. Kaya minsan tayo ay kulang ng pasasalamat, nakatingin ka doon sa wala ka, nakalimutan mo kung anong meron ka na ibinibigay ng Diyos. Awang-awang isang tao, ang mahal daw ng bilihin, di na siya makabili ng pagkain, manina lang ang kanyang kinakain. Awang-awa sa sarili. At nakita niya ang isang taong pinupulot ang pinagbalatan niya ng mani na kinain niya at yun ang kinakain ng tao. Nawala ang awa niya sa sarili niya. So hindi ka mapagpasalamat kasi ang mata mo nakatuon lang sa mga bagay na wala ka, nakalimutan mo kung ano ang ibinigay na sa iyo ng Diyos. Higit sa lahat, ang ganda nung concluding part kanina ng mensahe ng Panginoon through Pastora Maylene, yung focus natin napakahalaga. Kapag inalis mo ang focus mo sa Panginoon as the real true source of your happiness so that you can burst with thanksgiving, madadala ka doon sa lesser sources of joy na pwedeng pupuno sa iyong tiyan pero hindi tatagos ang saya sa iyong puso.
Ang Panginoong Hesus lang ang pwedeng magbigay ng tunay na saya, tunay na kaligayahan sa buhay. Therefore, we can say that in all circumstances, we can still thank the Lord. Sampal sa kaaway, papuri yon sa Diyos. Purihin ang Panginoon. So, paano kung walang pera? Huwag mo antaying magkapera ka muna bago ka magpasalamat. Our model is the Lord Jesus. Ang daming papakainin. There is a great need. 5 tinapay lang at saka 2 isda. Pero anong ginawa ng Panginoon? He lifted them up to the Lord and thanked the Father. And it has a tendency of multiplication. So whatever you have, no matter how small it is, kahit insufficient, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. In everything, give thanks, for this is the will of God. Make a commitment, especially this December. Make it your habit. Hindi ko pababayang nakawin ni Satanas ang aking pusong mapagpasalamat sa Panginoon. Your hand is lifted. Sa piling mo, napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Your hand is lifted to God, your heart is bowed before Him. Hindi po kompleto ang anumang service kung walang pastoral challenge. So, may we respond to that pastoral challenge that Pastora Miley gave us a while ago. What will be your decision? Mananatili ka ba sa pagkakaroon ng attitude ng laging pagrereklamo? O pipiliin mo ang i-develop ang isang grateful heart sa ating Panginoon? A person with a grateful heart ay hindi magiging mainggitin. In this life, it's not about having things, actually. It's about making sure you have Christ. Tagos hanggang puso ang iyong kasiyahan at kaligayahan. At kung tutusin, talagang hindi nagkukulang ang Diyos. Tayo ang madalas magkulang. At ang madalas na kulang sa atin talaga ay pasasalamat, pananampalataya at pagtitiwala. So catch yourself. If you find yourself na parang mas lumalabas ang pagkabanas sa buhay, pagkagalit, pagkainggit, that's a sign of insecurity. That's a sign of a troubled heart. And the Lord is saying, kung napapagod ka, lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng kapahingahan. Every time you do that, your strength will be restored. Nauuhaw ka, sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin, and Jesus will fill you to the overflow. This is what is lacking actually. Every time you come to the presence of God, magpapadama ang Diyos, aagos at babalong sa puso mo ang pasasalamat. Bibigyan ng Diyos ng kapanatagan ng puso mo. And then you can see the miracle of God's multiplication, the miracle of God's provision. Hindi inantay ng Lord Jesus na marami munang tinapay bago siya nagpasalamat. 5 tinapay, 2 isda, ipinagpasalamat pa rin sa Panginoon. Ano man ang meron na itiniwala ang Diyos sa atin, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Refuse insecurity, refuse jealousy, refuse envy, refuse to murmur. At makikita ng Panginoon ang iyong pagtitiwala sa Kanya. He will change your situation. Would you follow this simple prayer? Let's apply that. Higit sa lahat, isuko natin ang anumang nagbibigay ng bigat sa ating puso. Ang kasalanan ay number 1 na umaagaw ng kaligayahan. You cannot put up an artificial joy in your face while your heart is crying kung malayo ka sa Diyos, kung nakagawa ka ng bagay na alam mong ikinapighati ng puso ng ating Panginoon. There are no shortcuts for joy. But a person who has Christ, mapagkaitan niya ng maraming bagay, mananatili ang galak sa kanyang buhay. Ang isang tao masasarap ang kinakain, subalit kung walang Kristo sa kanyang puso at nabubuhay sa kasalanan, masarap ang kinakain,
nasasatisfy ang tiyan, subalit malungkot pa rin ang puso. So that song is a reminder, sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, ikaw ang aking kasiyahan. Would you follow this simple prayer of reaffirming that you will train yourself to focus on the Lord Jesus Christ? Tinitiyak ko po sa inyo, magiging napakaligaya ng iyong buhay kay Kristo Jesus. Sabihin nawa nating lahat, Lord Jesus Christ, thank you for reminding me sa kahalagahan po ng revival of thanksgiving. Kung nabawasan o nawala ang pasasalamat sa aking bibig mula sa aking puso, patawad, Panginoon. Today I am making a decision. You are the Lord of my life. You are in control of my life, in control of my family, in control in the challenges that I face. And I thank you. I praise you that you are my Savior. You are my provider. You are my life. You are my miracle worker. I lack nothing. Because I have you in my life. I declare, Jesus is my Lord. My joy is in the Lord. I am making a promise. I will live a life of gratitude in the name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dear Heavenly Father, thank you so much for that wonderful, powerful message na ma-revive ang pusong mapagpasalamat at mawasak ang mga puwersang itong umaagaw sa aming kagalakan, ang pagiging masyadong reklamador sa buhay sa halip na magtiwala sa iyo at gampanan namin ang aming bahagi. And thank you, Lord, for those who knows this secret of thanking the Lord in every circumstance. It touches your heart. It releases the anointing of blessing. Kaya't pagpalain mo ang bawat isa sa iyong mga anak na may kinakaharap na mga mabibigat na mga sitwasyon sa buhay. Ipadama mo that there is a God who sees every need. Katagpuin nyo nga po ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak na nag-ukol po ng panahon sa araw na ito upang hanapin ang iyong mukha, upang parangalan ka, upang sambahin ka. Yamang ito ay yung ipinangako mula sa iyong mga salita. Release, Lord God, your blessing to all of your people today. Ito man ay blessing for their healing sa kanilang physical na pangangatawan, healing of relationships, healing, Lord God, of a revived dream. Yung mga nawalan ng pangarap, bigyan mo muli ng panaginip ang kanilang mga puso. Mangarap that things will get better by your grace. Hindi mananatili ang dilim sa pangalan ni Jesus. Inangkin namin ang iyong banal na pakikialam, divine intervention. Hindi ko po alam kung anong kinakaharap nyo ngayon, but activate your faith as you're thanking God. Activate your faith that God can do something in your situation in His name. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We believe, Lord God, you're doing something, so we choose to rejoice. We choose to thank you, Lord. Bless your servant na ginamit mo ngayong umagang ito, who brought so much joy, anointing of joy to the hearts of your people, maging sa mga nasa live stream. Pagpalain nyo rin ang mga prayer requests na nasa aming harapan. Panginoong Diyos, could you please stretch your hands to the prayer requests? Kilala mong lahat ang mga kapatid na nagsulat ng kanilang mga prayer petitions, Lord. Ito po'y paraan ng pagpapahayag ng kanilang ganap na pananalig sa iyo na may magagawa ang kanilang Diyos. We are agreeing with faith to all of our brethren, because you said that if two of us shall agree on earth as touching about anything, it shall be done by our Father who is in heaven. We claim an answered prayer to all these prayer petitions. In the name of Jesus, lift up your hands for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you. Cause His face to shine upon you,
be gracious to you, and give you His shalom. Shalom also means wholeness, completeness, peace. Ano mang kulang sa atin, ang Diyos ang gaganap. The Lord bless you indeed, and keep enlarging your territory. His mighty hand to be upon you, and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all now and forever. And all will say, Amen and Amen. God bless you. Let's bless each other. See you next week, and to God be the glory. God bless.